Excited po ako sa topic ngayon. Simpleng-simple lang to. Tubig, milagrong lunas sa maraming sakit. Kaya kung meron kayong sakit o wala kayong sakit, tandaan nyo to. Very important tong video na to. Sa tingin ko, ito pinakamalagang video ko. Ang tao kasi, 70% tubig. So, tubig talaga, pati laway natin. Tubig, ang dugo, 95% tubig. Ang utak, ang puso natin, 80-85% tubig. So, ito talaga pampabuhay natin. Okay, ang shortcut, kailangan natin ng mga 8 baso hanggang 10 basong tubig araw-araw. Ang pagsukat ko, ganito, ito 500 ml to eh. Kung meron kayo 500 ml bottle, so pag naka-4 kayo nun, 2 litro, 8 baso. So, at least 4 nito, 4 hanggang 5 nito, mainom nyo sa isang araw. Pero magugulat kayo sa galing ng tubig. Isa-isahin natin na ulo hanggang paa. Sa ulo, madalas ang problema natin, headache, may tension headache, may migraine, maraming dahilan yan. Pero isang dahilan ng headache natin ay dehydration, kulang sa tubig. Hindi tayo nauuhaw, kaya hindi tayo umiinom. Yan ang problema sa atin. Kailangan hintayin pa mauhaw bago iinom ng tubig. Pag na-dehydrate tayo, yung utak natin, medyo liliit siya. Pag lumiliit siya, sasakit yung ulo natin. Kaya subukan nyo kung may headache kayo, tension headache, migraine headache, inom kayo 2 basong tubig or isang 500 ml. Inumin nyo. Tingnan nyo kung mawawala yung headache nyo. Bukod sa mga gamot na binibigay sa'yo, dagdag nyo to, baka yun lang pwede na. Okay? Pangalawa, dito tayo sa ilong. Yung laging may sipon, may ubo. Diba? Ang dami sa atin, may sipon, may ubo, may plema. Ano ba kailangan natin? Bukod sa gamot ng doktor, syempre, baka binibigyan ka ng antibiotic, kailangan mo maraming tubig. 8 to 10 glasses of water, hanggang 12 baso, pwede pa eh. Hanggang 3 liters. Ang maximum natin, 12 glasses of water or 3 liters. Ano tulong niya sa plema? Di ba yung plema natin madikit, sipon, malapot, para lumabnaw niyan? Kailangan ng baga ang tubig para malabas natin yung plema ng maayos. Okay, so malaking tulong yan. Kasi bisa nga yan ng mga carbocysteine. Uminom kayo ng gamot ng carbocysteine para sa ubo, sa plema, pero simpleng tubig, panapat natin to. May laban to sa mga gamot na binibigay ng doktor. Okay, pagdating naman dito sa bibig, ano naman problema? Digestion natin. Hindi maganda digestion natin pag wala tayong laway, pag laging tuyo, pag wala tayong gastric acid, hindi rin matunaw. Kailangan hindi tayo dehydrated. Kailangan sapat yung dami ng tubig na iniinom natin para maganda yung laway, yan yung pampatunaw upang digest na mga kinain natin. Pati sa tiyan, paggawa din ng gastric acid. Tubig kailangan. Pero may sikreto yan. Pag kumakain kayo, bago kayo kumain, pwede kayo magtubig. 1 baso o 2 basong tubig. Pero habang kumakain, pa-sip-sip lang ng tubig. Huwag din marami habang kumakain. Pag tapos na kayo kumain, after 30 minutes, pwede na ulit uminom ng tubig. Ayaw mo lang kasi habang kumakain ka na malabnawan yung gastric acid. Gusto mo malapot yung gastric acid para matunaw niya yung kinakain mong pagkain. Isang tip pala, paggising sa umaga, tubig din ang katapat. Japanese water therapy, napakaganda. Pang-detox yan. 2 basong maligamgam na tubig, paggising sa umaga, yan ang pinaka-detox natin. Sa Japanese nga, 4 na baso eh. So, 4 na baso, 1 litro.
Kung kaya mo 1 litro, pero ako kaya ko lang mga 500 ml. So, 2 baso lang. Pwede na rin yun. Okay? Problema sa lalamunan, sa plema, tubig. Sinabi ko sa inyo. Pagdating naman dito, saan? Sa puso, sa tiyan. Pagdating sa digestion natin, yung laging nagtitibi, di ba? Constipated. Bakit ba tayo constipated? Constipated tayo kasi nga dehydrated, kulang sa tubig. So pag kulang ka sa tubig, ang gagawin ng katawan mo, pipilitin niya sipsipin ulit. So yung tubig dyan sa colon, small intestine, large intestine, pinipilit niya sipsipin ulit yung tubig, kaya tumitigas yung dumi natin. Pag tumigas yung dumi natin, naiimbak yung mga toxins dyan. Delikado, baka mag-cause pa ng cancer dahil sa dami ng bacteria. Tsaka matigas ang pagdumi. Magkakaroon ka pa ng almoranas, dudugo pa sa pagdumi. So, kailangan yung 8 to 12 glasses of water, 2 liter hanggang 2.5 liters, maximum 3 liters. Hanggang dun lang tayo. Huwag na tayo lalampas. May tulong yan sa mga constipated. Bukod siyempre sa pagkain ng prutas, yung laging tinuturo ko. Yung 4-piece, pakwan, papaya, peras, prune juice. Okay? Pagdating naman dito sa may likod natin, sa may tiyan, bandang likod, kidney. Diba? Sa kidney disease, tubig talagang panlaban yan. Pag medyo tumataas ang creatinine, kidney. Sa early stage kidney disease, umaabot ng 3 litro ang pinapainom araw-araw. Yung iba, 2 liters minimum, 2.5 liters, maganda na yan para mahugasan yung creatinine. Okay? Isa pa, bukod sa kidney disease, di ba? Kailangan may tubig lagi. Para din sa may UTI. May UTI, may infection sa pantog, may infection sa kidneys. Pag may UTI ka, ba't pa nagkaka-UTI? Dehydrated, tapos yung mga bacteria, dumidikit sa lining ng pantog natin. So, pag inuman mo ng 2 basong tubig, mahuhugasan sila. Matatanggal yung UTI mo. Kaya pag ang UTI mo mild lang, konti lang WBC sa urinalysis, kaya yan ng tubig. 2 baso, inumin mo, tanggal ang UTI. Okay? Baka hindi mo na kailangan mag-antibiotic. Pero itong tinuturo ko, siyempre, support lang to. Pag malala talaga, baka kailangan tulungan din ng antibiotic. Pero huwag kakalimutan yung tubig. Kasi siya talaga ang malaking tulong, pampabuhay sa atin. Isa pa, pagdating naman dito sa paa, sa cramps, diba? Pinupulikat. Ang pulikat, ang cause, pwedeng mababa ang potassium, calcium, pwedeng na-stretch ka, o hindi mo na-stretch, kaya sumakit yung nagka-cramps ka, at pwede rin dehydrated, baka kulang ka sa tubig. So pag kulang sa tubig, sasakit yan, at magka-cramps, kaya dapat iinom rin ng tubig bago matulog sa gabi, mga 1 basong tubig. Lastly, ang tubig para sa balat, pampaganda. Kung gusto nyo gumanda, gusto nyo bumata, requirement ang tubig. Kasi pag hindi ka uminom ng tubig, mangyari, lulubog ng mukha mo. Lalabas yung eye bags, lulubog dito, lulubog lahat. Makukuluntoy. Tingnan mo yung mga dehydrated. Diba sa Africa, yung wala makain, lubog-lubog sila. Kulang sa tubig. So pag inom kayo ng maraming tubig, maganda po yan sa ulo, sa katawan, sa baga, sa kidney, sa tiyan, pati sa balat natin. At maraming pang benefits na hindi natin alam. Tubig talaga yung pampabuhay natin. So tinuruan ko na kayo ng technique, uminom ng tubig pa konti-konti sa buong araw. Sa mga may ulcer, sa mga may acidic, sa may gastric reflux, pwede rin ang tubig. Iinumin mo pa konti-konti every 15 minutes para mahugasan yung asido sa esophagus natin. Kundi gagasgas yan sa esophagus. Baka lumala, baka magka-ulcer pa yan.
Kaya yung tubig pa konti-konti, panghugas ng asido, may tulong po yan. So, anong klaseng tubig ang iinumin? Maraming klaseng tubig. Sa akin, yung simpleng filtered water, purified water, pwede na. Kung wala kayong filtered or purified, magpapakulo kayo ng tubig. At least 2 minutes to 5 minutes kumukulo. Paano naman yung alkaline water? Walang ganong pag-aaral. Pwede rin naman inumin kung gusto nyo. Pero mahal pa kasi yun eh. Ordinary purified water, pwede na. Ano naman ang mineral water? Ang mineral water, may mga minerals na kasama yan. May tulong din sa katawan yan. Pwede rin mineral water, kaya lang medyo mahal yun. Okay, sana po nakatulong yung videos natin. Mula ngayon, uminom na kayo isang basong tubig, may tulong yan. Tandaan nyo sa buong araw, 2 liters to 3 liters a day. Pag hindi kaya ng 3 liters, 2 liters, pwede na yan. 8 basong tubig. Kasama pala ang sabaw. Uminom ka ng sabaw, counted na yan as isa. Kumain ka ng maraming pakwan na matubig, count na rin yan ng kalahating baso. So, sinusukat natin yan. Hindi lang tubig, uminom ka ng tsaa, uminom ka ng iced tea, uminom ka ng chocolate drink, tubig rin lahat yan eh. So, binibilang na yon sa 8 likido o tubig sa isang araw. Sana nakatulong ng video natin. Paki-like and share po sa mga kababayan natin para matulungan din sila. Libre at mura ang gamutan. Tubig lang ang katapat. Salamat po.